Mr. Su, ano ba itong magandang balita na sasabihin mo sa amin at kailangan mo pang maghintay kay Madam? Ang bagay na yon ay walang kinalaman ng misis ko. Sadyang importante lang ang sasabihin ko kaya dapat nandito din ang asawa ko. Sige talaga nila. Sabihin mo na asawa ko. Kanina pa naghihintay ang mga bisita. Ano ba yon? Ang gusto kong sabihin ay... Ang daddy ko na si Su Chung-san ay may anak sa labas. Siya ay... si Zumo. Kuya, anong ginagawa mo? Ngayong araw, dinideklara ko ang opisyal ang pagbabalik sa pamilya namin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Zumo. Mga kapatid ko. Ang ginagawa mo? Yi-chen! Talagang dismayado ako sa iyo ngayon. Ma, wala akong kasalanan. Kagagawan to lahat ni Ling Shuang. Ma, na dahil sa ginawa ni Kuya, ang mga tao ay nagdududa na sa pagkatao ni Daddy. Ang stock price natin ay bumagsak. Ma, gagawan ko ng paraan. Nang dahil sa nangyari ngayon, pinag-iisipan ko kung nababaki ka ba talaga sa pagiging chairman. Ma! Ikaw kasi kuya. Tingnan mo tuloy, tawagan niyo ang mga press. Dapat ay sabihin yung bibigyan niyo ng share si Zumo. Hindi pwede! Kukunin ng babaeng yun lahat ng ari-arian ng pamilya natin! Ma, may naisip ako. Bakit di na lang pantay-pantay ang shares naming lahat? Gawin mo kong presidente ng kumpanya para makuha natin ang shares ni ate at mabigay kay Zumo. May Chenyang pa. Kailangan nating mabawi yon. Su Yifan, tinatago mo lang pala ang buntot at sungay mo. Pansamantala lang naman, ibabalik ko din naman sa'yo. Paano naman yung anak ko, ha? Siyempre mahahatian din siya. Bumaba na ang stocks natin, Su Yifan. Tama na! Kaya ako kayo pinatawag ditong dalawa dahil ayoko may makaalam na iba. Hindi ko muna ibibigay ang mana ng daddy nyo. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Hanggat mapapaangat mo ulit ang stocks ng kumpanya. Kapag hindi, ibibigay ko kay Yifan ang chairmanship. Opo. Sa tingin mo, ibibigay talaga nila ang shares ko? Hindi. Gusto nila, mapatunayan mo na deserving ka sa pamilya nila. Pero ang pamilya nila ay mandurugas lahat. May shares ka sa pamilya nila. Iniisip ko pa lang kung anong paghihirap ang naranasan mo. Anong problema? May dumi ba sa mukha ko? Iniisip ko. Bakit di mo ako sinisisi? Bakit naman? Nung bumaba ang stocks ng mga Su, saka kita hinanap para makabalik sa kanila. Pero kung gusto mo talaga makuha ang mana mo, mahihirapan ka. Mana? Wala lang sa akin ang maliit na mana na yan. Kahit ang pamilya nila ay wala akong pake. Ginagawa ko to para sa'yo. Ye-chen, pinalaglag ko na yung bata. Kailangan mo pa ba talagang ipaalala sa akin yan? Kung hindi sana dahil sa'yo wala akong problema ngayon. Bakit? Anong nangyari? Sabi ni Mami, dapat ay maiangat ko ulit ang stocks ng kumpanya. Kung hindi, kay Yefan niya ibibigay ang chairmanship. Ano yan ngayon? Sabi hindi ko alam. Tumulong tayo noon.
Pero ngayon na kailangan ng mga zoo ang tulong, walang gusto tumulong sa amin. Mga walang kwentang business partners. Mukhang magiging anak na sa labas ang batang to. Kapag nalaman to ni Yechen, dadagdag lang to sa aalalahanin niya. Yechen, ang dami pang paraan. Kumalma ka lang. May isa pang paraan, kausapin ang Wanding Group para sa cooperation. Wanding Group? Kumpanya yon ng pinakamayaman ng sa Longcheng? Tama ka, sa Longqing City, ang Wanding ang nagpapatakbo nito. Kailangan natin silang makausap. Kapag nakapag-sign tayo ng deal sa kanila, siguradong aangat ulit ang stocks ng kumpanya. Pero, ang chairman ng Wanding Group ay hindi pa nakikilala sa publiko. Kahit na, kailangan ko pa rin subukan. Ang shares? Huwag kang mag-alala. Kahit pabagsak na ang pamilyang Su, makukuha pa rin natin ang mana mo. Huwag kang mag-alala. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Sagutin ko muna to. Ano yon? President, si Su Yushen ng Su Group ay nagbigay ng visit card sa Wanding. Tingin ko ay gusto niya ng kooperasyon sa atin. Payagan mo. Ano? Suportado mo na ba ang mga Su? Naalala ko, hindi ba't may natitira pa naman tayong projects na di nagagalaw? Bigay mo yon sa kanila. Babalik din ako sa kumpanya pagkatapos ko dito. Anong kumpanya? Narinig mo? Narinig ko sabi mo, babalik ka din sa kumpanya mo pagkatapos mo dito. Construction worker ka lang? Nakapasok ka ba sa malaking kumpanya? Tama ka. Naisip ko, hindi pwedeng construction worker lang ako habang buhay. Kaya naghanap ako ng ibang trabaho. Tumawag ang HR ngayon lang. Nakapasok ka? Aling kumpanya? Ang napasukan ko ay Wanding. Wanding? Yan ang nangungunang kumpanya sa Wanding. Maganda ang napasukan mo. Maliit lang naman ang posisyon ko doon. Kahit na. Iniisip ko rin na magpatayo ng sarili kong studio. Dito mismo. Kapag hindi ka masaya pwede kang magtrabaho sa akin. Pero kapag natulungan kitang mabalik ang shares mo, hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Ang saya ko. The best ka talaga. Hoy, nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Pasensya na. Huwag kang magalit. Mukhang di ka galit. Nagkakamali ka. Ibig mo sabihin pumayag ang president ng Wanding Group na magkita kayo? Hindi rin ako makapaniwala. Marahil ay nakita ng Wanding ang potensyal ng kumpanya nyo. Kapag nakuha natin ang partnership, wala na tayong problema. Hindi na magagalit ulit sa iyong mami mo. Ang mahalaga, walang makakaagaw sa akin sa chairmanship. Ako lang dapat ang tagapagmana ng mga Su. Yechen. Kung ganon, kailangan nating magkaanak dahil wala na yung bata. Nasaktan talaga ako. Payag ako. Paano pumayag ang Wanding sa cooperation ni Su Yishen? Hindi pwede. Ang aga mo ata. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Hinahanapan ko ng butas ang mga Su. Bakit? Pumayag ang Wanding sa cooperation ng Su Group. Kapag natuloy yan, lahat ng pagod ko ay mapapasawala. Paano to? Hindi pa alam ni Ling Xiong ang totoo. Akala ko matutulungan ko siya sa plano ko. Madaming butas ang mga projects ng Su. Sadyang mabilis lang nila itong natakpan. Kapag pinakita ko to sa Wanding, baka umatras ang Wanding sa partnership. Ano kasi? Pero hindi ko pa nakikita ang chairman ng Wanding. Bakit kaya pumayag siya sa offer ni Yechen? Ang chairman ng Wanding ay nandito sa harap mo. Hindi mo kailangang mag-alala. May paraan ako. Huwag kang magbiro. Seryoso ako dahil tanggap ako sa Wanding. Talaga? May kakilala ako.
Sekretary siya na chairman ng Wanding. Pwede kong ibigay sa kanya yan para mabigay niya din sa president. Construction worker ka lang noon. Paano kakilala mo ang sekretary ng chairman ng Wanding? Minamaliit mo ako masyado. Nagkakilala kami sa college. Sadyang nagkataon lang na naging construction worker ako. Natutuwa din ako at madali lang ang pera doon. May potential ka pala. Kaya pala ayaw ng mga Sun na bumalik ka. Kaya, tapusin mo niyan agad. Ibibigay ko to sa'yo pag natapos ko. Kahit hindi niya tingnan, pwede ko pa rin napakita ang divorce lawsuit. Makikipag-divorce ka? Ano naman yun sa'yo? Bakit ang saya mo? Siyempre masaya ako. Masaya lang ako. Analytical logic. Na-hit ang mark. Kahit wala ang tulong ko. Tingin ko kaya ito ni Leng Xuang. Kaya nahuhulog ako lalo sa kanya eh. President! Nandito na si Mr. Su. Maghintay siya. Opo. Assistant Lee, kanina pa ako naghihintay dito. Bakit wala pa siya? Madaming ginagawa ang presidente namin, kaya maghintay ka muna. Kung hindi ka makapaghintay, makakaalis ka na. Secretary lang siya pero ang tapang-tapang niya. Di ako pwedeng magalit para sa pamilya namin. Sige, maghihintay ako. Mr. Su, pasensya na pero may importanteng lakad ang president. Isang business trip, tayo na lang ang mag-usap. Ito yung project na napag-usapan natin noon sa phone call. Tingnan mo muna. Assistant Lee, bakit pala naisipan ng Wanding na pakipag-partnership sa Su Group? Madami namang iba. Bakit kami pa? Hindi ko pa nga nakikita ang presidente nyo. Hindi ko alam anong iniisip ng president. Pero tingin ko, may malalim pa kayo na relasyon sa president. Siguro ay dahil sa impluensya ni Daddy. Pero kung nagdadalawang isip ka, pwede namang sa iba na lang namin ibigay ang project. Kung iisipin mo, sugal din ang gagawin mo. Pero kapag nag-boom ang project, aangat din kayo. Kaya pag-isipan mo, mukhang ayaw mo. Assistant Lee, walang pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Payag ako sa cooperation. Mabuti. Maraming salamat. Salamat din. Anak! Kumusta? Nandito na. Nandito na. Mabuti, mabuti. Alam ko talagang kaya mo to, anak ko. Ito ba talaga ang contract ng Wanding? Ang nakalagay dito ay Li Zhu. Siya ba ang president? Hindi, secretary siya dahil nasa business trip ang president. Ibig sabihin hindi mo nakita mismo ang president, kuya. Hindi ka naman siguro na loko, di ba? Malamang hindi. Ang presidente ng Wanding ay misteryoso talaga. Lahat ng projects nila ay si Li Shu ang namamahala. Kung ganoon, sunuwerte ka lang. Hindi ako sunuwerte. Magaling talaga ako. Asawa ko. Ikaw ba? Masaya ka ba para sa akin? Oo naman. Pero bakit malungkot ang mukha mo? Asawa ko. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kapag napasobra ang saya, may kapalit yan. Tingnan lang natin.
Binigay mo na ba sa president ng Wanding? Tapos na. Pumayag na ang Wanding sa cooperation nila sa mga zoo. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Siguro ay palubog na yun na project. Malulubog din ang pamilyang Su. Walang rason ang Wanding para hilahin pababa ang mga zoo. Panadil kasi siya. Tinanggap niya ang project nang walang gustong tumanggap. Bakit? Parang matagal ka na sa Wanding at alam na alam mo ang sitwasyon doon. Malapit ako sa sekretary ng president kaya alam ko. Maghintay ka lang. Pero hindi ako pwedeng maghintay lang. Pwede mo ba akong ipakilala doon? Gusto ko kasi makita ang president ng Wanding at makausap siya sa personal tungkol sa mga zoo. Ano kasi... Sadyang wala na akong maisip na ibang paraan. Paano ko pa mababago ang isip niya? Sige ba? Ano? Sabi ko, sige, hindi ba't may bago sa Wanding? Yung business support program, pwede mo yung gawing dahilan para sa studio mo. Talaga? Subukan mo lang. Wala namang mawawala. Magandang business partner ang Wanding. Pero ang assistant lang ng president ang makakausap mo. Nasa business trip kasi ang president. Okay lang. Miss Ling, nandito ka na. Maupo ka muna. Salamat. Nga pala. Sinabihan ako ni Zumo na magbubukas ka daw ng studio. Tama, pero nandito ako ngayon hindi dahil para sa studio ko. Nandito ako para sa cooperation niyo sa Zoo Group. Miss Leng, ang ginawa naming kooperasyon sa mga zoo ay isang sugal. Walang kasiguraduhan. Pero bakit pumayag pa rin kayo? Sa totoo lang, malaki ang chance na mag-fail ang project na to. Pero sumugal pa rin ang mga zoo dahil doon pwedeng bumagsak ang pamilya nila. Isa pa, kahit bumagsak sila, di kami maaapektuhan. Dahil kumpara sa amin, maliit lang yun ang project. Nakapag-sign na rin kami ng contract. Siguradong pagsisisi na lang ang matitira sa mga zoo noon. Tama ka. Ano to? Yan ang support plan ng studio mo. Na-evaluate na namin. May potensyal ang studio mo. Ito din ang sinabi ni Shumo sa akin, no? Miss Leng, kung wala na tayong problema, pwede nating simulan ang work support mo. Sige. Maraming salamat. Walang anuman. Nawala na lahat ng pag-aalala ko. Hindi nga ako nakatulog kagabi sa kaba. Ganun pala. Malapit na tayong magkaroon ng First Lady para sa President. Pagkatapos ng contract signing ng Zoo Group at Wanding Group, malaki ang pag-angat ng stocks ng Zoo Group. Mabuti! Yichen, nagbunga na ang mga ginawa mo. Salamat, Ma. Bukas na sisimula ng construction project na to. Iniisip ko na mag-host tayo ng celebration party. At dapat ay magsaya tayo sa magandang balita para mawala ang malas. Mabuti nga yun, Ma. Magbigay ka ng invitation sa Wanding. Oo naman po. Mukhang matutuloy nga ang project. Nasaan si Yichen? Nauna na po silang lahat sa kayang ibang sasakyan. Ayos lang. Paano ba yan? Magkasama na naman tayo. Wala tayong choice, hindi ba? Bakit?
Sandali. Nasaan ang invitation letter nyo? Ako ang asawa ni Xu Yishen at ito ang kapatid niya. Madami na akong kilala ng mga katulad nyo na manluloko. Nasa loob na si Mr. Su kasama ang asawa at anak niya. Umalis na kayo. Bulag ka ba? O sadyang tanga lang talaga? Chen, di ba sinabihan mo na ang security? Paano nakapasok pa rin siya? Hayaan na. Ling Shuang! Bakit mo ka sinampal? Sa harap pa talaga ng daming tao. Sorry ka. Tita, nakita ko kasi na masyado ka atang nadidikit sa asawa ko na pagkamalan kitang kabit. Mag-iingat ka sa pananalita mo! Baka nga ikaw pa yun, tita. Ikaw? Tama na. Hayaan mo na siya. Asawa ko. Masaya ako na nandito ka para sa akin. Simula ngayon, magiging mayaman na ako. Hindi na ako makapaghintay na makita kang nakasimangot mamaya. Asawa ko. Paano mo naman nasasabi ang mga ganyang bagay? Kahit papano, ay asawa mo pa rin naman ako. Kaya dapat umasta ka rin na asawa ko. Naiintindihan mo ba? Ano? Manahimik ka. Assistant Lee, buti nandito ka na. Nasaan ang president? Nasa business trip pa rin ba siya? Nandito na ang president. Nasaan? Gusto namin pasalamatan ng president ng Wanding. Mamaya, kung nasaan ang president, malalaman nyo din. O siya. Makinig ang lahat. Nandito tayo ngayon para sa cooperation ng mga Su sa Wanding. Maganda ang araw na to dahil i-announce ko na. Mr. Su, masamang balita! Mr. Su, masamang balita! May problema doon sa project! Ano? Sabihin mo, ano ba nangyayari? Nagka-problema sa project qualifications, kaya kailangan nating mag-abono ng pera para maipagpatuloy natin ang project. Ano? Abonuhan nyo na! Hindi pwede, masyadong malaki. Pag nasimulan na nating mag-abono ng pera, baka di na tayo makabawi. Hindi magtatagal, mababankrupt ang Su Group. Hindi, ipatigil mo na ang project agad. Ngayon din. Pero may kontrata tayong pinirmahan sa Wanding. Ikaw pa nga mismo ang pumirma. Hindi tayo pwedeng lumabag doon. Assistant Lee, anong nangyayari? Bakit nagka-problema ang project namin sa Wanding? Mr. Su, ang pag-invest ng project ay isang sugal. Sinabihan na kita, hindi ba? Kung ganun, niloko niyo pala ako? Ikaw ang pumirma sa kontrata. Mr. Su, masamang balita. Bumagsak na ang company stock ng Su Group. Nagsialisa na ang mga investors natin. Ano? Tapos na ang lahat. Masisira na ang pamilya natin. Di ba? Hindi ako nagsisinungaling sa'yo? Anong sabi mo? Alam mo ba na magkakaproblema ang project na to? Kasalanan mo din itong lahat. Kuha ko na. Sino pagkasabwat nyo para lukuhin ako? Sabihin nyo! Kuya, imposible yan. Isa lang silang ordinaryong tao. Paano naman nila naging kasabwat ang Wanding? Ikaw yun. Bitawan mo ako! Ikaw ang may gawa nito. Tama na yan. Hindi ba tas presentation natin to? Bakit nasa kanya to? Binigay ko to sa chairman ng Wanding. Bakit nasa iyo to? Hulaan mo. Magkakilala pala kayo ng chairman ng Wanding? Pinano mo tong lahat? Su Yechen. Ang sekretary ng chairman lang ang kakilala niya. Wala siyang kasalanan dito. Ling Shuang, masakit ang liig ko. Masakit din ang lalamunan. Ano? Dali na po ba kita sa ospital?
ikaw? Zumo, sino ka ba talaga? Bakit naman siya mag-aalala sa'yo? Hindi mo siya dapat kinakalaban. Siya? Ang basurang to? Anong sabi mo? Tama na yan. Hindi mo kilala kung sino ako? Makinig ka sa akin. Ako ang taong gusto mong nandito ngayon. Ano? Imposible! Isa ka lang normal na manggagawa. Paano nangyari yon? Ma! Ayusin mo ang pananalita mo. Lahat ng to ay parte ng plano mo. Papatayin kita! Kuya, pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo to maaayos. Nga pala, nakapag-decide na si Ling Xuang na mag-file ng divorce sa'yo. Tara na. Ling Xuang, hindi ko sinasadya na lukuhin ka. Ayos lang. Tinulungan mo din naman ako kay Shu Yishan. Kaya dapat ay pasalamatan pa kita. Wala lang yan. Pero tama ka. Magpa-file ako ng divorce kalaunan at maghihintay ng mga crew. Puputulin ko na ang koneksyon ko sa pamilya nila. Parte man ako ng pamilyang Su. Ma, kuya, ano nang gagawin natin? Mr. Su, binalita ngayon lang. Nag-file ng divorce ang asawa mo. Daddy, sumama na ba ang asawa mo sa ibang lalaki? Ikaw! Ano ka ba, Chinyang? Hindi naman sa ganun. Kapag bumagsak ng tuluyan ang pamilyang Su, dapat ay mag-isip na ako ng ibang plano para sa amin ni Chinyang. Ling Xuang, papatayin kita! Ye Cheng, tumayo ka dyan. Alam mo naman sigurong makakabawi pa tayo sa kanila. Ma, Ngayon na magkasama ang dalawang yon, magkakaroon na tayo ng oras para bawiin ang lahat ng dapat na sa atin. Ma, wala tayong hawak laban kay Ling Xuang. Ano bang pinakamahalaga para kay Ling Xuang? Pinakamahalaga para sa kanya? Yung na-abort niyang anak, may isa pa. Yung nanay niya? Ma, alam ko na. Palagi niyang tinatanong ang tungkol sa'yo. Ayoko. Ang sakit naman. Miss Ling! Nawawala ang mama mo! Ano? Nasa si mama? Anong di nyo binabantayan ng maigi ang pasyente nyo? Pasensya na po talaga, Miss Ling. Ang sabi kasi ng asawa mo na gusto niyang ilabas ang mama mo para ipasyal. Pero ngayon, hindi na namin siya makontak. Jill? Magiging okay lang sana ang mama ko. Ano ba ang gusto niya? Ling Xuang, kumalma ka lang. Ling Xuang, kumalma ka muna. Baka mapahamak ka. Mama ko yun! Paano ako kakalma? Ling Xuang! May emergency dito. Mapadala ka ng tao. Tama si Sumo. Maaaring mapahamak ako. Kaya dapat ay maghanda din ako. Nasa si Mama? Talagang pumunta ka dito ng mag-isa.
Gano'n na nga. Mag-isa lang ako. Hindi ko inaasahan na ang babaeng katulad mo na walang takot ay maamo ngayon. Para lang sagipin ng matandang to. Mukhang tama nga si Mama. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Anong gusto ko? Kinuha mo lahat sa akin at itatanong mo kung anong gusto ko? Alam mo kung anong gusto ko. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Gusto kong magsama kayo ng nanay mo sa impyerno. Suhi-chan! Pakawalan mo ang mama ko! Yan ay nakadepende sa gagawin mo ngayon. Luhod. Huwag niyo siyang saktan! Luluhod ako! Luluhod ako! Suyi-chan, basta ba pakawalan mo lang si Mama, gagawin ko lahat ng gusto mo. Hindi ko inasahang makikita kitang magmamakaawa ng ganito. Ngayon na kay Zumo ka naman pagkatapos mo kong paglaruan. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Walang hiya ka! Suyi-chan, lumuhod na ako. Pakawalan mo na si Mama. Kung ganun, mangako ka sa akin. Ano yun? Sabihan mo si Zumo na ibigay sa akin ang chairmanship ng Wanding. Hindi ko yan magagawa. Hindi ba't may relasyon kayo? Kung ginawa ko man iyon ay dahil wala kang kwenta. Ikaw! Ganun ba? Ilang taon din tayong masayang nagsama, kaya di kita papahirapan. Kaya sabihan mo si Zumo na ibigay sa mga suwang Wanding at tutulungan niya kaming umangat ulit. Ano? Ayaw mo? Kung ganun, tingnan mo ang mama mong masaktan. Oh, bago na isip mo? Nangangako ako. Huwag mo lang saktan ang mama ko. Huli ka na. Kailangan ko pa si Zumo. Kailangan ko pa siya para umangat ulit ang pamilya namin. Suye-chan, sa simula pa lang, wala ka talagang balak na pakawalan si Mama. Hindi naman sa ganon. Isa pa, ang mama mo ay mama ko na rin. Nire-respeto ko pa rin kahit papano. Pero simula ngayon, lahat ng gusto ko, gagawin mo. Tingin mo ba magagawa ko talaga? Wala akong pake paano mo gagawin. Wala ka din namang choice kundi gawin gusto ko. Basta ang importante ay magawa mo pa rin. Kung hindi, Leng Shuang, manood ka. Anak ko! Ayos lang si Mama. Ma! Ye-chen, nagmamakaawa ako sa'yo. Tumigil ka na, pakiusap. Ganyan nga, ilang araw mula ngayon, gusto ko na umangat ulit ang pamilyang Su namin. Kung hindi, nakikita mo yan? Papahirapan ko pa siya lalo kapag tumagal. Kuha ko na. Tama nga. Ganyan nga. Ano nga yun? Tao ka pa rin ba? Masahol ka pa sa hayop. Oh, tulungan niyo ako. Bilis! Bilis! Huwag kayong lalapit. Kung hindi, gigilitan ko siya ng liig ngayon din. Pakawalan niyo si Mama! Huwag kayong makinig sa kanya. Tingin mo ba sa ginagawa mo, magiging okay ang lahat? Isipin mo na lang ang mama mo. Ipapatay ko siya. O sige! Anong sabi mo? Tulungan niyo ako. Suyi-chan, tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Wag mong gagamitin ulit ang mama ko para takutin ako. Dahil hanggang kamatayan, hindi kita palalagpasin. Gusto mo bang pakita ang mama mong mamatay? Ganun ba? Mauna ka sa kanya! Sisiguraduhin kong hindi ka makakaligtas! Wag! Wag! Leng Shuang! Leng Shuang!
Bitawan mo siya. Ano bang gusto mo? Kahit ano? Kahit anong gusto mo. Mukhang mahal ka ng lalaking to. Kapag nangako ka na gagawin mo ang mga gusto ko. Tingin ko ay walang masasaktan. Huwag niyo akong ginagalit kundi may masasaktan. So Ye-chen, ano bang iniisip mo? Kaming dalawa? Wala kaming kaugnayan. Sadyang nagkasundo lang kami sa mga bagay-bagay. Pero sa puso niya, hindi ako mahalaga. Kaya tumigil ka na. Talaga ba? Gusto mong subukan natin? Gusto mo siyang sagipin, hindi ba? Lumuhod ka. Ngayon din. Zumo! Huwag mong gawin! Kapag hindi mo ginawa, babalatan ko ang pagmumukha niya. Luhod! Eto na. Nakaluhod na ako, kaya pakawalan mo na siya. Kung ayaw mong maubos ang pasensya ko. Leng Shuang, anong sabi ko sa'yo? Ayoko. Hindi ko siya bibitawan. Isa pa, ilang taon na kaming mag-asawa, hindi ba? Hindi ko naman siya sasaktan eh. Papakawalan ko din siya sa isang kondisyon. Kahit ano pa yan, sabihin mo na agad. Tulungan mong pamilya namin na umangat ulit. Gusto kong gawin mo na to agad. Ayokong pinaghihintay mo ako. Sige. Zumo! Huwag mong gawin ang gusto niya! Manahimik ka! Meron pa. Ibigay mo sa akin ang chairmanship ng Wanding Group. Zumo! Pinaghirapan mong buuin ang Wanding sa wala. Tahimik! May 1 minuto ka para mag-isip. Hindi na kailangan. Hayag na ako. Hindi na kailangan. Hayag na ako. Mukhang ang relasyon yung dalawa ay mas malalim pa sa iniisip ko. Mabuti, tawagin mo na agad ang assistant mo para gumawa ng transfer agreement at dalhin dito. Bibitawan ko siya agad. Ipagawa niyo to kay Lizu. Opo! Zumo! Makinig ka sa akin. Pag-isipan mo ng mabuti. Ano bang pag-iisipan niya? Gusto mo bang balatan ko na lang pagmumukha mo? Zumo! Makinig ka sa akin. Sabing manahimik ka na. So Ye-chen, pinapayuhan kita na tumigil ka na. May oras ka pa. Makinig ka. Mapapasakin lahat ng gusto ko. Narinig mo ba ako? Sira na ba talaga yung utak mo? Sa tingin ko, ikaw ang may sira sa utak sa atin. Masyadong mataas ang pinapangarap na gusto mong abutin. Tingin mo ba? Matutupad mo yan? Ling Shuang! Bilisan mo! Narinig mo ba ako? Bilisan mo! So Ye-chen, sugatan ka na diba? Tingin mo ba? Mahihintay mo pa ang agreement? Manahimik ka! Hanggang sa dulo wala ka pa rin silbing babae ka! Kaya kitang patayin ngayon mismo! Magkaiba tayo dahil ikaw, sarili mo lang ang iniisip mo. Kahit ano po sabihin mo, pipirmahan ko pa rin ang agreement. Hanggang ngayon nagtatapang-tapangan ka pa rin? Hindi mo ba nakikita? Ang kamay mo, nahihirapan ng humawak sa kutsilyo. Ikaw? Anong ginawa mo? May nilagay ako sa kutsilyo. Nilagyan ko ng lason. Ling Shuang! Bilis! Sa ospital tayo! Ling Shuang, gising ka na. May masakit ba sa'yo? Buti naman. Nasaan si Mama? Kumusta siya? Wala kang dapat ipag-alala. Kailangan niya lang din magpalakas. Tinurukan siya ng IV sa kabilang kwarto. Pero ikaw, sabi ng doktor na stress ka daw masyado. May sugat ka din. Magpahinga ka muna. Paano naman si Ye-chen? Si Ye-chen? Inaresto siya ng mga pulis. Tinakbo ni Bai Yuxuan lahat ng pera ng mga Su. Kasama ang anak niya. Pinaghahanap sila ngayon. Ling Shuang, bankrupt ng mga Su. Nararapat lang sa kanila yun. May magandang balita pala ako sa'yo.
Ano yun? Tinignan ng korte at nakita nila ang kinikilos ni Yetchen ay di maganda. Kaya inapprove nila ang divorce nyo. Malaya ka na. Congratulations. Nga pala, libre din ako. At wala pa akong girlfriend. May itatanong sana ako sa'yo. Ano naman yun? Yung araw na yun sa warehouse, bakit mo... Nasaan na mga nuganin ko? Madam, hayaan mo si President na mismo magsabi sa inyo. Sa labas na lang po muna tayo. Ayoko. Gusto ko siyang makita. Bakit niyo ba tinatago to sa akin? Tita, Hello? Ako ang mami ni Zumo. Ma, ano bang ginagawa mo dito? Bulis ka na po. Tara na. Tara na. Hanapin mo si tita. Mag-shopping kayo. Kapag kinulang pera nyo, sabihan nyo si Assistant Lee. Hindi ako aalis. Gusto ko lang naman nakita ang nobya mo. Narinig ko na bankrupt ang pamilya ng daddy mo. At malaki ang naitulong ng manugang ko. Para akong natanggalan ng tinik sa dibdib. Tama po kayo dyan. Pero hindi mo siya pwedeng makita. Bakit naman? Kailangan niyang magpahinga. Naku naman, nakaupo lang naman siya doon. Gusto ko lang naman siya makausap kahit sandali. Hindi naman siya mapapago doon. Hayaan mo na ako. Bawal pa rin. Makinig ka na lang, ma. Tumigil ka na. Hindi ka naman ganyan sa akin noon. Ma, hindi pa niya alam na gusto ko siya. Ano? Ganun na nga. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Tinatawag mo na siya na manugang mo. Mabubuko ako. Pero, sabi sa akin ni Lishu, nagsama na kayo sa hirap at ginhawa. Lishu, nagkamali ako. Hindi ko na dapat sinabi yun. Napakatorpe mo namang bata ka. Matagal mo na siyang gusto, di ba? Bakit hindi ka pa rin umamin sa kanya? Natatakot ka bang mabasted niya? Naghihintay lang ako ng magandang timing. Maganda siya na babae at matalino pa. Kung ganon, bakit hindi mo siya subukan ngayon? Paano kung maagaw pa siya ng iba? Oo na po, sige na po. Alam ko naman. Ihatid mo na si mama para mag-shopping. Opo, tara na madam, tara na po. Umalis na kayo. Opo, sige na, tara na madam, tara na po. Umalis na kayo, sige na. Leng Shuang, nakausap mo na ba ang mama mo? Anong sinabi niya? wala naman. Medyo interesado siya kung sino ka daw. Oh. Ano pala yung itatanong mo sana sa akin? Gusto kitang tanungin ng araw na yun sa warehouse. Bakit ka pumayag sa gusto ni Su Yetchen? Bakit ako pumayag? Gusto ko lang. Kahit ano pang kondisyon niya nun, wala kang makukuha nun, kaya bakit ka pumayag? Tingin ko meron. Kailangan kitang iligtas. Wala lang sa akin ang mangyayari nun. Tsaka yung pera, nawawala at bumabalik din naman. Magagawan ko ng paraan. Pero kapag ikaw yung nawala, hindi ka na babalik ulit. Wala nang Ling Shuang na tumalo sa mga Su. Pero, Sige, aamin na ako. Gusto kita. Ling Shuang, ha? hindi mo kailangan sagutin ngayon. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Maghihintay ako. Pangako, maghihintay ako. Aalis muna ako. Magpahinga ka muna. Hindi ko man lang hinintay na makasagot siya. Tama nga si Mami. Lumo isa kang duwag. Ang sagot ko, tingin ko ay hindi rin naman kita itutulak palayo. Umamin ka na? Mabuti naman. Sinagot ka na ba niya? Hindi niya pa ako sinasagot.
Ay, kayo mga kabataan talaga ay mabilis ma-inlove. Pero bakit ang bagal nyo? Ma, wag mo na po kaming aalahanin. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi rin naman nagmamadali si Mami. Pero, kung ganito kabagal, paano sila makakausad? Mukhang kailangan kong tulungan ang anak ko. Napatawan ng kaparusahang life imprisonment si Yu Lishen. Pinaghahanap na rin si Bai Yuxuan. Mukhang tapos na ang lahat. Hello, Ling Shuang? Tita? Bakit ka po nandito? Maupo ka muna po. Gagawan ko po muna kayo ng tsaa. Tita, ito na. Sinadya ko talagang dumaan dito. Tinanong ko talaga si Licio kung saan ang studio mo. Nandito ka para makita ako? Tama. Gusto talaga kitang tanungin. Anong tingin mo sa anak ko? Gusto ka kasi niya talaga. Gusto mo din ba siya? Sa tingin ko ay special siya sa akin. Hindi naman sa di ko siya gusto. Ibig sabihin na gusto mo siya? Baka nga po, gusto kong tingnan kung mahuhulog bang loob ko sa kanya. Mabuti naman, tama nga ako. Mukhang maswerte talaga ako. Siguro, di magtatagal makikita ko ng aking apo. Pero, hindi na ako magkakaanak pa ulit. Kinausap mo pa talaga si Ling Shuang? Oo. Ma, di ba sinabihan na kita? Kapag tinakot mo siya, magiging matandang binata na ako habang buhay. Oo nga, wala ka lang talagang bilib sa mama mo. Sinasabi ko sa'yo na bagay kayong dalawa. Tinatanong ko siya para sa'yo. At ang sabi niya, gusto ka din niya. Talaga? Narinig ko mismo na sinabi niya. Totoo ang sinasabi ko. Wala pa kasi akong naririnig sa kanya. Yung tanong mo, may sagot na ako para doon. Magkita tayo sa isang cafe mamayang hapon. Oh, di ba? May tugon na siya sa'yo. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Magpapugi ka muna at huwag mo siyang paghintayin. Salamat, Ma. Para sa'yo. Salamat. Napag-isipan mo na ba? Ganun nga. At anong sagot mo? Patawarin mo ako. Hindi ko matatanggap ang sinabi mo. Sana'y maging magkaibigan na lang tayo. Ling Shuang, bakit pa para akong daga? Bakit ba ako nagtatago? Samantalang nagkaharutan lang kayo? Bakit? Nakuha ko siya sa'yo noon. Makukuha ko yan ulit ngayon. Kahit ilang beses pa yan. Walang kaibigan na yon. Mr. Su, ito na po ang alak nyo. Wow. Hindi. Tatanungin ko siya ulit. Kung bakit. Ang init. Mr. Su, lasing ka na. Hatid na kita para makapagpahinga ka. Ikaw?
Huwag ka nang magsayang ng lakas. Dahil nakalaka na dito. May hinalo din ako na lason sa alak mo kanina. Hindi mo malalabanan ng laso na yan, Mr. Su. Ipapakita ko sa'yo na mas magaling pa ako kaysa kay Ling Xuang. Bakit ba ako nandito? Hello? Ako po ang in-charge dito. Ano po may tutulong ko sa inyo? Nagka-miscarriage ako noon. Mukhang may problema sa matris ko kaya nahihirapan akong magkaanak ulit. Nasa tamang ospital po kayo. The best ang ospital namin sa mga katulad mo. Talaga? Opo. Pero nahuli ka na po ng dating dahil kakaalis lang ng doktor na magsusuri sa'yo. Pwede kitang ischedule para bukas para may appointment ka na agad. Salamat. Kahit na hindi ko siya sinagot, hindi rin naman tama na hindi ko sagutin ang tawag niya. Boset pa yun ni Bai Ngushua. Nasa si Sumo? Sumo! Wag! Sumo! Teka! Yung registration form! Huwag mo na kasing labanan. Bakit ka ba nagkukunwari na ayaw mo ding may mangyari? Wala akong pakialam kung gusto mo si Ling Xuang. Maya-maya din naman ay epekto na yung lason. Hindi mo na mapapansin kung sino ako. Hahayaan mo na akong gawin lahat ng gusto ko. Mamamatay muna ako bago mangyari yan. Nasa loob ang kaibigan ko. Buksan mo! Sige po, bubuksan ko. Bakit ayaw bumukas? Mukhang nakalaki to galing sa loob. Sirain mo na lang ang pinto. Kukunin ko ang mga tools. Mr. Su, alam mo ba, mas pogi ka kaysa kay Su Yishen. Mas maganda din naman ako kaysa kay Ling Xuang. Gusto mo ba ako? Mr. Su. Bilis! Bilisan niyo! Mabubuksan niyo ba? Naku, sirain na lang kaya natin ang pinto. Tara! Ling Xuang, ilason ako ng babaeng yan. Ling Xuang, nilason ako ng babaeng yan. Hindi kaya! Huwag niyo na siyang hayaang makatakas. Nagkakamali kayo! Nagkakamali kayo! Ling Xuang, buwasit ka talaga! Pwede niyo bang tawagan ng mga pulis? Kailangan ko pa kasing dalhin ang kaibigan ko sa ospital. Sige, kami nang bahala. Bitawan niyo ako! Bitaw sabi! Lisa! Lisa! Ang sama ng pakiramdam ko. Tiisin mo muna sandali. Dadalhin kita sa ospital. Baka hindi na ako umabot pa doon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi ako dumate, baka may mangyari na talaga sa inyo. Nagsiselos ka? Ano? Tinatanong kita, kaya ka galit kasi nagsiselos ka? Hindi! Anong ginagawa mo? Tara na! Sumo! Anong ginagawa mo? Hindi ako naniniwala. Anong hindi ka naniniwala? Halatang galit ka dahil nagselos ka. Bakit ayaw mong aminin?
May epekto ba yung lason sa'yo? Kaya umayos ka. At pumunta na tayo sa ospital. Huwag mong ibahin ang usapan. O sige, inaamin ko na galit ako dahil nagselos ako. Dahil nagpaloko ka sa babaeng yon. Muntik pang may mangyari sa inyo. Yun ay dahil nalaman niya siguro na ayaw mo sa akin kaya niya ginawa yon. Alam mo bang nasaktan din ako? Hindi ako interesado. Lingshuang, sobrang lungkot ko. Sobra. Dahil binasted mo ako. Pero ang sabi ni Mama, gusto mo din ako. Alam mo ba kung gaano ako kasaya nung nalaman ko yun? Pero binasted mo ako. Nagsinungaling si Mami sa akin. Hindi mo ako gusto. Zumo, naguguluhan ka lang. Umalis na tayo. Hindi mo ba talaga ako gusto kahit konti? Wala ba talaga? Gusto kong marinig ang totoo. Zumo, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Sobrang init mo. Gusto mo ko. Ano bang sinasabi mo? Tingnan mo ako. Kung hindi mo ko gusto, sinampal mo na sana ako. Pinagmumura, hindi ba? Gusto na nga kitang saktan ngayon. Murahin ka. E di gawin mo. Zumo, gusto mo ba't masaktan? Pero hindi mo ko sinampal. Gusto mo ako. Huli na para gawin mo yan. Zumo! Bakit hindi mo sinabi na gusto mo ko? Ano bang pakialam mo? Aalamin ko ngayon. Lingshuang, gusto mo nga ako. Lingshuang, ano bang ginagawa mo? Lingshuang, tatakbuhan mo pa rin ba ako kahit may nangyari na sa atin? Lingshuang, napaka-irresponsable mo naman. Iniisip ko kasi na dapat pagpahingahin ko pa ang president dahil nga nalason ka kagabi. Nakulangan ka ba kagabi? May kailangan ka pa ba sa akin? Gusto kong samahan mo pa ako matulog. Di ako makatulog. Mukha ba akong sleeping pill? Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Lagi ko yun naalala at hindi ako makakain o makatulog. Pag-uusapan na naman natin to. Huwag mo nang alalahanin. Pero sa tingin ko, magkakasundo tayo sa kama. Hanggat di mo pa sinasabi sa akin ang totoo, patuloy pa rin kitang tatanungin. Kung ganun, galingan mo. Lingshuang, kalimutan mo na. Umalis ka na. Pag-isipan mo ng mabuti. Maghahabol pa rin ako sa'yo at tatabi sa'yo gabi-gabi. Ha? Matututo ka ding mahalin ako. Malay mo, ako talaga ang para sa'yo.
Bakit ba ang tigas ng ulo mo? May nakalimutan pa siya na damit dito. Teka, ano to? Bakit may picture si Zumo sa akin? Si Zumo nga kaya yun? Anong pangalan mo? Ako si Ling Xiang, bago mo akong kapitbahay. Ikaw ka na unang kaibigan ko dito. Pwede ka sumama sa akin mamaya. Laro tayo? Bakit naman? Wala kasi akong tatay. Kaya ayaw nila sa akin. Kapag kinaibigan mo ko, baka awayin ka din nila. Yung mga masasamang bata, wala akong pakialam sa kanila. Isa pa, wala din akong tatay. Bakit? Lagi kasi siyang lasing at nagsusugal, kaya iniwan na lang siya ni Mami. Ngayon, masaya na kami ni Mami ko araw-araw. Masamang tao din ang daddy ko. Simula pa rin pinanganak ako, hindi ko pa siya nakikita. Kung ganon, pwede na ba tayong maging magkaibigan? Pangako, hindi kita aawayin. Sige. Nga pala, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Zumo. Ang ganda ng pangalan mo. Ganun talaga. Si mama kasi nag-isip ng pangalan ko. Wow, ang galing naman ng mama mo. Magkaibigan na tayo habang buhay, ha? Oo naman. Ikaw? President, natuloy ba ang panliligaw mo? Mukhang sinagot ka na ata niya. Chismoso, sawa ka na ba sa trabaho mo? Mukhang hindi naman siya binasted. Halata din sa mukha niya masaya siya. Tinamaan na talaga si President. President, nasa na suit mo? Naiwan ko sa hotel. Balikan mo na lang. Sige po, baba. Wala na siya. Nasa kanya ang jacket ko. Ha? Ano? Anong problema? Tumawag ang ospital. Pinaliwanag nila na nakaschedule si Miss Lee sa ospital nila. Anong nangyari sa kanya? Mukhang problema ata sa pagbubuntis. Pero hindi pa nila alam kung anong problema talaga. Tara, sa ospital tayo. Hello? Hello? Pulis to. Pumunta ka sa police station ngayon din. May problema ba? Tungkol ito sa pagnanakaw ng pera ni Bayu Xuan. Kailangan namin ng statement mo. O sige. Pakiusap. Sa police station tayo. Miss Lee, huwag kang kabahan. May ilan lang kaming katanungan. Pagkatapos nito, makakaalis ka na. Alam mo naman na inaresto namin si Bayu Xuan. Nung hinanap namin ang address niya, nakita namin ng batang to. Ang sabi niya, ikaw daw ang mami niya. Ang asawa niya yung papa ko. Dapat alagaan niya ako. Officer, anak siya ng ex-husband ko at ni Bayu Xuan. Wala akong kinalaman sa batang yan. Naiintindihan ko. Ang mga magulang niya ay nakakulong ngayon. Kinontak na din namin ng lola at uncle niya. Kapag wala nag-alaga sa kanya, papupunta siya sa bahay ampunan. Ayoko! Hindi ako pupunta sa bahay ampunan. May pera siya. Gusto ko siyang maging nanay.
May itatanong ka pa ba, sir? Wala na. Makakaalis ka na. Masamang babae! Walang konsensya! Pinakulong mo ang magulang ko! Kaya dapat alagaan mo ko! Kasalanan nila yon. Nasaan ang apo ko? Ma, bakit ba iniisip mo pa yon? Nakalimutan mo na ba na nanay niya ang kumuha sa pera natin? Hindi natin alam kung mababawi pa ba natin. Huwag kang maingay. Tama naman sinabi ko ah. Wala ka bang mata? Ikaw? Ling Xuang? Long time no see po. Ikaw nga. Ikaw ang sumira sa pamilya namin. Ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Ma, ayos ka lang ba? Ang sakit ng bewang ko. Dapat ay magbayad siya ngayon. Kapag hindi siya nagbayad, hindi ako aalis. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero, sige lang, sumigaw ka pa. Para makita ng lahat na iskandalosa sa Chairman Su. Ling Xuang, wala ka pa talagang konsensya. Hindi mo ba nakikita ang ginawa mo sa mama ko? Sinaktan mo siya. Mukhang kulang pa yata ang ginawa ko sa pamilya niyo. At nakuha niyo pa rin akong guluhin ngayon. Ano? Nagsasayang lang ako ng oras sa inyo. Hindi ka pwede umalis. Minali mo ang bewang ko. Kailangan mo akong bayaran ng 30 million bago ka umalis. Nakakahiya talaga kayo kahit kailan. Blackmail? Baka nakakalimutan niyo kung nasan kayo. Dito ba? Dito? Ang sakit! Ma, Masakit! Masakit din ba dito? Ang sakit! Masakit! Maayos naman ang paa at bewang niya. maraming salamat. Nakuha niyo pa talaga magkunwari dito? Madam, makakaalis ka na. Oh, sir naman! Nakita mo naman lahat! Kinulat niya ako kaya ako natumba. Dapat ay bayaran niya ako ngayon din. Tingin mo ba dekorasyon lang ang mga CCTV namin dito? Natulak ka nga niya kanina. Yun ay dahil gusto mo siyang sampalin. Hindi! Maniwala ka man o hindi, daughter-in-law ko siya. Kaya dapat magbigay siya ng pera sa akin. Oh, tama. Ang yaman-yaman niya kaya wala lang sa kanya to. Natural lang naman na bigyan niya si mama kung may konsensya siya. May problema talaga ang pamilya niyo. Hindi ba't divorce na sila ng anak niyo? Kaya wala na siyang kaunayan sa inyo. Ganon ba yun? Pagkatapos namin siyang patuluyin sa bahay? Ngayon ay tatakas na lang siya? Hindi ako pumapayag sa divorce. Dahil gusto ko siyang mabigyan ng shares niya. Narinig mo ba ako? Wala na yung kumpanya niyo. Anong shares yung sinasabi niyo? Madam, gumising ka na. Ako ang nagpatawag sa iyo dito. Pero nanggulo ka lang dito. Bata, halika dito. Tingnan mo, ito ba ang apo mo? Si Su Chenyang? So, Chenyang apo ko. Ang nanay mo, weset na babaeng yon. Saan ka ba nagtatago nito nakaraang araw? Tama. Si Bayo Xuan, nahuli niyo na ba siya? Ganun na nga. Bilisan niyo! At tanungin niyo siya kung saan niya tinago ang pera namin! Malabo ang gusto niyo. Ano? Noong na-bankrupt ang pamilya niyo, ngubog kayo sa utang. Nasa bangko ang pera ginamit pambayad ng utang. Ano? Pinapunta ko kayo dito para alamin kung apo niyo ba talaga to. Hindi ko sila kilala. Siya ang kilala ko. Ling Xuang, nasan ka ba ngayon? Mr. President, may nakapagsabi na nasa police station daw si Ling Xuang. Ano? Ano ba nangyayari? Tara na. Sa kanya ako sasama. Bisit na batang to, anong sabi mo? Wala kang pera kaya ayaw ko sa'yo. Mayaman si Ling Xuang. Tama. Ling Xuang. Ling Xuang. Alam kong ayaw mo sa akin, pero matagal din kayong nagsama ni Ye Chen. Matitiis mo ba talaga? Alam mo namang bata pa si Chen Yang. Siyempre, kaya kong tiisin. Ano ka ba naman? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magsinungaling. Alam kong gusto mong magkaanak. Ngayon na ulila na si Chen Yang. Alagaan mo na lang siya. Palakihin mo siya na parang sarili mong anak. Pagtanda mo, siguradong may mag-aalaga sa'yo. Tita, madami pang bata sa mundo ang pwede kong maging anak. Kaya huwag kang magkunwari dyan.
Ling Xiang naman. Walang-wala na kami. Ano pa ba ang gusto mo? Tingin mo ba talaga? Papakasalan ka ng lalaking yon? Babaeng baong? Sinasabi ko sa'yo. Si Chin Yang lang ang pag-aasa mo pagdating ng panahon. Momo, Tara na. Teka lang. Hindi ka pwedeng umalis. May relasyon talaga kayong dalawa. Habang buhay ko yung itudusa dahil paog siya. Huwag kang makinig. Iwan mo na siya habang maaga pa. Narinig mo ang lahat. Ako ay baog ako. Kaya ba, binasted mo ko nun? Ganun na nga. Kung ganun, magpapakasal na tayo. Ano? Alam ko na ngayon, gusto mo din ako. Dahil doon, magpapakasal na tayo. Pero Wala akong pakialam. Gusto kita. Ikaw lang. Hindi dahil sa kung anong ibang dahilan pa. Pero ang mami mo, umaasa siyang magkakaapo siya. Ako ang papakasalan mo, hindi si Mami. Ano naman? Mag-adapt na lang tayo. Para mabigyan natin si Mama ng apo. Naniniwala ka ba sa akin? Sige. Ish! Doktor, ang asawa ko ay nakakaramdam ng pagkahilo. May problema po ba? Congratulations! Buntis si Mrs. Ling. Pero nakuna na ako noon. Ang sabi din ng doktor, hindi na ako magkakaanak ulit. Totoong maliit lang ang tsansang mabuntis ka, pero may posibilidad pa rin. Siguro ay dahil may maalaga kang asawa. Nabawasan ang stress mo sa katawan ngayon. Salamat, doktor! Magkaka-baby na tayo. Mahal kita. Mahal din kita.